Sa simula ng kwento, isang tahimik na bayan ang bumungad. Nakita si Adashino ng mga batang naglalaro. Tinatanong siya kung anong ginagawa niya, at sagot niya, inaabangan niya ang paparating na solar eclipse. Ayon sa kanya, tuwing may eclipse, mas nagiging active ang mga mushi, mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan, ngunit may epekto sa kalikasan at sa tao. Sa kabilang banda, pinakita rin si Tonyo, ang babaeng may sumpa ng isang masamang mushi. Sa kanya ni papasa ang mga record, mga dokumento tungkol sa mga kakaibang nangyayari tuwing solar eclipse. Ayon sa records, may 4 na phenomena na kadalasang lumalabas sa panahon ng eclipse. Una, ang pagbuo ng isang pillar of light. Ikalawa, ang paglabas ng mushi na tinatawag na yin o night shadow. Ang tao ay natatakot sa araw sa mga naapektuhan ng mushi na ito. Ikatlo, ang shirayami o white darkness, isang uri ng mushi na nagpapahirap sa pagtulog sa mga taong sobra ang exposure sa araw. At ang huli, ang mga taong nawawala, nagiging invisible habang may eclipse, at bumabalik lang kapag nasa mataas na lugar. Iisa ang kinakatakutan ni Tonyo, isang pangyayaring isang beses pa lang naitala. Si Adashino, na laging uhaw sa kaalaman, humiling ng paraan para makakita ng mushi. Pero ang nakuha niya lang kay Ginko ay gamot para sa mga taong naapektuhan ng mushi tuwing eclipse. Sa bayan nila, pinaalalahanan ni Adashino ang mga bata, huwag matakot, pero huwag rin basta-basta tumingin diretso sa araw. Si Tonyo naman, naghanda, nagkulong sa cellar, dala ang bigat ng responsibilidad na iniwan ng lahi niya. At dumating na nga ang eclipse. Tahimik ang mga tao, nakatingala, nagmamasid. Unti-unting nawala ang liwanag ng araw. Nang ibabaw ang dilim, lumabas ang mga mushi. Sabi ni Adashino, natatakpan lang ng buwan ang araw, hindi ito nawawala. Isang paalala, kung wala ang araw, wala ring buhay. Pero pagkatapos ng eclipse, tila may kakaiba. Hindi bumalik ang araw. Unti-unti, naramdaman ng mga tao ang epekto, ang lamig, ang kadiliman, ang takot. Sa lugar kung saan pansamantalang nanunuluyan si Ginko, napansin ng mga tao na parang may nilalang na humaharang sa araw. Ipinakilala siya ng leader sa bayan. Ayon kay Ginko, ang nilalang na iyon ay isang hinami, isang uri ng sun devourer mushi. Madalas itong nasa ilalim ng lupa, ngunit sa eclipse, umaakyat ang core nito sa langit. Para mapatigil ito, kailangan nilang hanapin ang ugat nito at ipailalim sa araw. Nagsimulang maghukay ang mga tao. Habang humuhukay, may dumating na liham mula kay Tonyo. Ayon sa kanya, walang kakaibang nangyari sa lugar niya. Pero sa bayan ni Ginko, tuloy-tuloy ang dilim. Nawalan na ng pag-asa ang mga tao. Namatay ang tanim, bumaba ang moral. At si Ginko, sinisisi ng ilan. Sa isang bahay, nakilala ni Ginko si Hiyori, isang dalagitang may maputing balat, puting buhok, at pulang mata. Masaya siya dahil sa wakas, makakalabas na siya. Wala kasi ang araw. Kasama niya si Hanata, ang kakambal niya. Pero may kondisyon si Hiyori. Sa tuwing na-expose sa araw, lumalabas ang mga marka sa katawan niya, nilalagnat siya, at kailangang magpahinga ng ilang araw. Kwento ng ama nila, noong buntis pa ang ina ng kambal, may nakita silang anino sa buwan. Nahimatay ang nanay nila noong nakita nila ito. Matapos manganak, hindi na ito nakabangon at binawian na ng buhay. Sabi ni Ginko, si Hiyori raw ang naging shield ni Hanata mula sa mushi na tinatawag na Tsukihami o Moon Devourer. Kaya't si Hiyori lang ang may kondisyon sa dalawa. Nag-alok si Ginko ng tulong, hahanapin niya ang gamot para kay Hiyori kapalit ng pagtulong ng ama nila sa paghahanap ng hinami. Pero narinig ito ni Hiyori. Tumakbo siya palayo, masama ang loob. Naalala niya lahat ng sakit, lahat ng limitasyong dala ng katawan niya. Kahit laging nakakulong sa loob ng bahay, pilit siyang pinapasaya ni Hanata. Dinadalahan siya nito ng mga butterflies, bulaklak at mga bagay galing sa labas. Minsan, lumabas silang magkasama, at biglang nanghina si Hiyori. Lumabas ang mga marka sa katawan niya. At mula noon, mas naging mahigpit ang ama nila. Isang araw, habang naglalaro, dumating ang mga kaibigan ni Hanata. Tinanggihan ni Hanata ang mga ito para makasama si Hiyori. Pero nagalit si Hiyori. Ayaw niya ng awa. Ayaw niya na naaawa lang sa kanya ang kakambal niya. Sa kasalukuyan, nakausap ni Ginko si Hiyori. Sinabi ni Hiyori na narinig niya ang pag-uusap nila ng tatay niya. Matapos, tumakas si Hiyori. Hindi niya alam kung kailan siya huling nakalabas ng bahay. Naglaro siya sa creek, tumingin sa mga ibon, mushi,
at napansin niyang gloomy ang tao dahil sa walang araw. Ngayon, nararamdaman na ng mga tao ang nararamdaman niya at para sa kanya, tama lamang ito para sa kanila. Napadpad siya sa isang lugar na dati nilang pinuntahan ni Hanata. Sa gitna ng mga bulaklak, naalala niya ang kapatid niya. Ito ang bulaklak na dinadala din ni Hanata sa kanya. Pabalik na siya sa bahay nila, at doon siya nakita ni Ginko. Nagtaka siya kung bakit may mga bulaklak pa, gayong hindi ito dapat tumubo sa ganitong dilim. Napagtanto ni Ginko, ito ang ugat ng Hinami. Pero ayaw sabihin ni Hiyori kung nasaan ito. Ayaw niyang matapos ang dilim, dahil sa dilim lang siya nakakalabas. Pero pinaalala ni Ginko, tao rin siya, kailangan niya rin ng araw para mabuhay. Tulad ng Mushi, si Hiyori rin ay isang nilalang na nasanay sa dilim. Pero hindi ibig sabihin ay doon na siya mananatili. Nalaman ng ama nila na nawawala si Hanata. Si Ginko at ang tatay ay nagtulungan para hanapin siya. 3 araw nang nawawala si Hanata. At dahil worried siya, lumabas si Hiyori, nagsisi sa mga salitang sinabi niya noon. Nagsimulang maramdaman ni Hiyori ang takot, ngayong wala na si Hanata sa tabi niya. Natagpuan si Hanata sa bundok, sa lugar kung saan andoon ang mga bulaklak na dinadala niya kay Hiyori. Pero may kakaiba, nagiging transparent siya. Sabi ni Ginko, pag bumalik na ang araw, mawawala rin ang influence ng Mushi. At dapat, palaging nandoon si Hiyori sa tabi ni Hanata. Tinuro ni Hiyori kung nasaan ang ugat ng Hinami. Kasama si Ginko, dinala nila ito sa lugar na hindi natatakpan ng anino. Habang hinahabol sila ng Mushi, sininagan ng araw ang core. Unti-unting bumalik ang araw. Naubos ang anino, at nawala ang mga Mushi. Lumabas si Hiyori, pero may napansin siya, kahit nasa araw siya, wala nang lumalabas na marka sa katawan niya. Unti-unti, nagbago ang kulay ng buhok niya. Naging normal. Tumigil ang epekto ng Tsukihami sa katawan niya. Nagtagumpay sila. At para kay Hanata, iniabot ni Ginko ang core ng Tsukihami, hindi na ito para kay Hiyori. Sa huli, dumalaw si Ginko kay Adashino. Wala siyang naobserbahang Mushi. Frustrated siya. Para sa kanya, ordinaryo lang ang lahat. Pero para kay Ginko, may bagong kwento na naman siyang dadalhin kay Tanyo. At ang paglalakbay ni Ginko ay magpapatuloy pa rin. Sa isang brewery, abalang naglilinis ng malalaking balde si Rokusuke, isang lalaking lumaki sa paggawa ng sake. Matapos ang trabaho, pinauwi na siya. Habang naglalakad pa uwi, naalala niya ang dati, noong siya pa ang taga-deliver ng sake sa ibang bayan para sa ama niya. Noon, may kung anong dumidikit sa kanya habang naglalakbay siya. Kapag dinadala niya ang sake, palaging bawas pagdating sa destinasyon. Pero kahit ganoon, ni minsan, hindi siya pinagalitan ng ama niya. Sa halip, sinabi ng ama niya na parang nagustuhan ng mga nilalang ang lasa ng sake nila. Pero may isang partikular na lasa ang hinahanap pa rin ng tatay niya, ang tinatawag niyang golden sake. Isa raw itong lasa na hinding-hindi niya makalimutan. Para sa kanya, ang tunay na sake ay may buhay, may sinasabi. Kailangan mo lang buksan ang pandama mo para marinig ito. Balik sa kasalukuyan, uminom si Rokusuke ng sarili niyang gawa. May kakaibang kislap ang sake, tila may ilaw. Nakakita siya ng mga nagtitipong tao sa gubat. Mushi Masters pala ang mga ito. Isa na dito si Ginko, at napansin niya na may dalang inakala niyang cookie si Rokusuke. Nagtataka si Ginko kung baguhan si Rokusuke dahil ngayon lang niya ito nakita. Pero napansin ng iba pang mashishi ang dalang sake ni Rokusuke. Isa sa kanila, may hawak na baso na pamilyar sa kanya, parehong-pareho sa baso ng ama niya. Kapalit ng baso, binigay ni Rokusuke ang parte ng sake na dala niya. Sa kabilang banda, isang grupo ng mashishi na pinangungunahan ni Isaza ang naghahanap ng River of Light, isang rare na phenomenon gawa ng Mushi. May ritual silang ginawa gamit ang cookie at isang jar ng golden liquid. Pero may mali. Walang nangyari. Sinisi nila si Rokusuke. Ayon sa kanila, hindi cookie ang dala niya, ordinaryong sake lang. Tumakbo siya palayo, litong-lito. Doon siya nasalubong ni Ginko. Ikinwento ni Rokusuke ang lahat. Ilang taon niyang sinubukan at inulit-ulit ang paggawa ng sake, sinusubukang i-recreate ang lasa na hinahanap ng ama niya. Nung nagkasakit ang ama niya, nawala ang lasa ng sake nila. Kaya sinubukan niyang gumawa ng bago, gamit ang yeast mula sa iba't ibang bulaklak. Hanggang sa isang araw, nagliwanag ang sake na gawa niya. Tinanong ni Ginko kung may nararamdaman siyang kakaiba tuwing umiinom siya nito. Sabi ni Rokusuke, wala naman, maliban sa ilang hallucination.
Minsan, nakakakita siya ng parang buhok na kulay dark red. Ipinaliwanag ni Ginko na mushi pala iyon, ang shoujo no hige, o drinker's beard mushi. Isa itong klase ng mushi na ginagamit sa mga ritual ng mushi masters. Ang mga nilalang na ito ang nagdadala ng totoong cookie. At kung na-attract sila sa sake ni Rokusuke, ibig sabihin, napakahusay ng gawa niya. Pero may kondisyon si Ginko. Hindi niya isusuko si Rokusuke basta't hindi niya ipamamahagi ang sake. Dahil ang yeast na gamit niya ay mula sa Soimitsuto, isang uri ng nectar sucker mushi. May epekto ito sa mga umiinom, at maaaring delikado kung gamitin ng basta-basta. Ipinaliwanag ni Ginko na ang tunay na cookie ay essence of life. Isang panlunas para sa mga taong naapektuhan ng mushi. Kaya ganoon na lang ang halaga nito. Bago matapos ang gabi, binanggit ni Ginko na baka may gamit pa ang sake ni Rokusuke sa ibang mushi master, bilang research o tulong sa rituals. Kinabukasan, bumalik si Rokusuke sa brewery. Pero huli na, nakainom ang mga tao ng sake niya at nagkaroon ng hallucinations. Nagalit sila, nagdesisyon silang huwag na itong ibenta. Pero hindi nila itinapon. Inimbak lang nila ito, dahil may iilang bumabalik pa rin para bumili nito. Mga mushi masters. Ipinakita ni Rokusuke sa ama niya ang cup na nakuha niya mula sa Mushishi. Kumpirmado, na-encounter na rin pala ng ama niya ang mga Mushishi noon. Si Rokusuke, hindi pa rin tumitigil sa pangarap niya. Patuloy pa rin siyang gumagawa ng sake. At sa mga pagkakataong umiinom siya nito, nakikita niya ang mga mushi, parang mga nilalang na nagbibigay lakas, inspirasyon, at direksyon sa kanya. Umuulan habang tahimik na naglalakad si Ginko sa dalampasigan. Sa gitna ng ambon at alon, may narinig siyang kakaibang huni, tila ibon. Pero wala naman sa himpapawid. Doon niya napansin, sa buhangin pala nanggagaling ang tunog, mula sa isang shell. At sa loob nito, may mushi. Maya-maya, ipinakita si Mina, isang batang babae na naghahanap ng shell sa tabing dagat. Habang nangangalap siya, naalala niya ang isang memorya. Noong mas bata pa siya, may batang babae siyang nakilala sa dalampasigan. Nilagay nito ang isang shell sa tenga ni Mina, at doon niya unang narinig ang dagat mula sa loob. Isang simpleng gesture, pero malalim ang iniwang marka. Sa kasalukuyan, nakatira si Mina kasama ang ama niya sa isang bahay sa bangin o cliffside. Inutusan siya nitong ibenta ang mga shell kapalit ng bigas. May isa pang bilin, iwasan niyang makipag-usap sa mga tao sa dalampasigan. Sa isang iglap, dumating si Ginko sa lugar nila. Kinausap niya ang ama ni Mina, si Sakichi, para bigyan ng babala ang mga tao sa nayon. Ayon kay Ginko, may paparating na sakuna. Pero malamig ang tugon ng matanda, ang pamilya lang daw niya ang pinoprotektahan niya. Habang pauwi si Mina dala ang bigas, saglit siyang bumaba sa dagat at pinulot ang isang shell. Nilagay niya ito sa tenga niya. Pero imbes na dagat ang marinig, ibon ang narinig niya. Ilang sandali lang, nawalan siya ng malay. Nakita siya ng mga batang kilala niya, kasama ang matagal na niyang kaibigan. Pero nang kausapin siya, hindi siya makasagot. Nawalan siya ng boses. Dinala siya ni Sakichi pauwi. Nasalubong nila si Ginko, na agad tinukoy ang sanhi, isang klase ng mushi sa loob ng shell na tinatawag na Yadokari Dori, o Warbling Shell Mushi. Madalas sila sa ilalim ng dagat pero lumalabas tuwing sakuna para magtago sa mga shell. Ang tunog nilang parang ibon ay tawag nila sa pamilya nila. Kapag inilapit ng tao ang shell sa tenga niya, nawawala ang kakayahan nitong magsalita. Pero sabi ni Ginko, basta makakarinig siya ng boses ng ibang tao, babalik din ito. Sa halip na unawain si Mina, sinisi pa siya ng ama niya. Samantala, patuloy si Ginko sa pagbibigay ng babala sa mga taga-nayon. Pero hindi siya pinakinggan ng chief fisherman. Aniya, sanay na sila sa dagat. Lagi silang handa, may lalim ang pagtanggi ng chief. Ayon sa mga kwento, 10 taon na ang nakalipas, isang babaeng diver na kasamahan nila ang kinain ng pating. Asawa ito ni Sakichi. Pero ang sinagip ng chief noon ay ang sarili niyang asawa. Hindi na nakuha ang katawan ng babae. Mula noon, lumayo si Sakichi at piniling manirahan sa bangin. Habang tumatagal, dumarami ang mushi. Si Mina pala ang sumusunod sa yapak ng ina niya, isa ring diver. Siya ang nagdadala ng shell na binibenta nila. Isang araw, nakakita siyang isang bagay. Tinago ito ng mag-ama. At reinforced si Sakichi kay Mina ang isang bagay, na wala ng ibang tao ang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo lamang. Saka dumating ang chief.
Inaanyayahan silang bumalik sa nayon dahil may darating na sakuna. Sinabi niyang panahon na para patawarin ni Sakichi ang sarili niya. Ngunit tumanggi ang tatay ni Mina, matigas pa rin ito at gusto mag-isolate sa nayon sa dalampasigan. Noong panahon na namatay ang asawa ni Sakichi, humingi ng tawad ang chief sa kanya. Ngunit si Sakichi, sinabi niya na dapat andoon siya noong nangyari ang insidente at na-realize niya na dapat hindi siya dapat umasa sa ibang tao para sa kaligtasan nila. Nang gabing iyon, tumigil ang mga mushi sa pag-awit. Alam na ni Ginko ang ibig sabihin, paparating na ang sakuna. Sinabi ito ni Ginko sa chief at pinangunahan ng chief ang paglikas. Umakyat ang mga tao sa bangin. Mula roon, nakita nila ang nangyari, nagkaroon ng red tide. Namatay ang mga isda, pati ang mga alaga nila sa fish farm. Napayuko ang chief, tila nawalan na ng pag-asa. Pero doon din, nagkaroon ng pagbubukas ng puso si Sakichi. Sa umaga, sinabi ni Ginko na para bumalik ang boses ni Mina, dapat siyang makarinig ng mas maraming taong nagsasalita. Nagdesisyon ang mag-ama na bumaba ulit sa nayon. Binigyan nila ang chief ng isang perlas. Nakuha nila noong sumisid si Mina. Sapat ito para makabangon ulit ang nayon. Pero kapalit noon, gusto nilang manirahan muli kasama ng lahat. Ilang panahon ang lumipas. Walang namatay sa sakuna. Unti-unting lumabas ang mga mushi mula sa shell. At si Mina, muling nakapagsalita. Sa gitna ng malawak na nyebe, may magkapatid na naglalakad. Tinanong ng nakababatang kapatid kung anong mangyayari sa lawa kapag nagyelo ito. Walang kasiguraduhan ang sagot, pero sa simpleng palitan nila ng tanong at sagot, ramdam ang koneksyon nila sa isa't isa. Bago lumalim ang gabi, si Ginko ay naghahanap ng matutuluyan. Nadaanan niya ang isang bahay na halos natabunan na ng nyebe, mula lupa hanggang bubong. Nakahanap siya ng inn at tinanggap siya ng isang matandang babae. Normal lang daw sa kanila ang ganitong kabigat na snow tuwing winter season. Pinuntahan siya ni Tae, isa sa mga tauhan ng inn, para sabihing handa na ang pampaligo. Napansin ni Tae na nakatitig si Ginko sa mga snowflake. Sabi ni Ginko, hindi lahat ng snow ay basta-basta lang, ang ilan sa mga ito ay mushi. Una narito ang Yuki Narashi, mushi na sumusunod sa mga yapak ng hayop, na minsan ay problema para sa mga hunters. Meron din ang Yuki Dango, o Snow Roly-Poly Mushi, isang mushi na umiikot hanggang sa maging malaki, pwedeng makasakit kapag bumangga sa tao. At ang pinakadelikado, ang Tokoyuki, isang klase ng mushi na bumabalot sa katawan ng tao o hayop, kinukuha ang init nila, ngunit walang risk ng pagkamatay sa tao. Sinabi ni Tae na may kaibigan siyang si Toki, na sa kanyang paningin, tila sinumpa ng snow. Nang mawala ang kapatid nito sa lawa, doon din nagsimulang sundan siya ng walang patid na pag-ulan ng nyebe na nakatutok lang sa kanya. Kumatok si Tae sa bahay ni Toki. Bumungad ang kaibigan niya, maputla at halos walang nararamdaman na init sa katawan. Hindi raw niya kayang painitan ang bahay nila. Kapag sinusubukan nilang painitan ito, parang nasusunog ang balat niya. Nagsimula raw ito nung akala niya ay si Sachi, ang kapatid niya, ang kumatok isang gabi. Pagbukas niya ng pinto, parang dumaan ang snow sa katawan niya. Simula noon, hindi na siya tinantanan ng lamig. Sinubukan ni Ginko alamin kung gaano kababa ang body temperature ni Toki. Pagkahawak pa lang niya, nasaktan si Toki. Hindi lang ito psychological, may mushi na kumakapit sa katawan niya. Ang problema, hindi ito agad matatanggal kung hindi niya mararamdaman muli ang init. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Toki na ayos lang siya. Naglakad siya papuntang lawa. Napansin niya, kahit tumama sa tubig ang snow na sinusundan niya, hindi ito natutunaw. Habang nasa tabi ng lawa, naalala ni Toki ang trahedya. Nung nangyari ang trahedya, akala nila nagyelo na ang buong lawa. Tumakbo si Sachi sa ibabaw nito, pero bigla itong nabasag. Nahulog siya. Sinubukan siya sa gipin ni Toki, pero wala na siyang nagawa. Simula noon, sinundan na siya ng lamig at guilt. Matapos, bumangga sa ice ang bangka ni Sachi at siya naman ang nahulog sa lawa. Kinabukasan, hindi na siya mahanap. Napansin ni Tae, may iisang bahagi lang ng lawa ang may patuloy na pagbagsak ng snow, tanda ng presensya ni Toki. Hanggang sa natabunan siya at nawala. Lumipas ang isang gabi, at nagyelo ng buo ang lawa. Napansin ni Ginko na ang yelo sa lawa ay sobrang tigas, na pwedeng mag-crack ito. At dahil matigas ang yelo, nakabalik si Toki, ligtas. Hindi siya nalunod. Parang natulog lang daw siya sa ilalim. Pero hindi siya mapakali. Baka raw buhay pa si Sachi sa ilalim,
kaya gusto niyang basagin ang yelo, bumalik sa ilalim, at hanapin ang kapatid niya. Sinubukan siyang pigilan ni Tae. Sabi niya, wala na si Sachi. Namatay ito noon pa. At kahit pilit niya itong isalba, siya mismo ang nakaramdam kung paano unti-unting nawala ang init ng katawan ng kapatid niya habang hawak niya ito. Tumapak si Tae sa yelo para lapitan si Toki, pero nadulas siya at nahulog sa lawa. Agad siyang sinagip ni Toki. Kahit pa nasusunog ang balat ni Toki mula sa init ni Tae, hindi siya tumigil. Sa pagbuhat niya kay Tae sa likod niya, unti-unting naramdaman ni Toki ang init. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niya ang paghinga niya. Nakita sila ni Ginko at nailigtas sila. Nang makarecover, nalaman nilang may frostbite si Tae, pero hindi malala. Si Toki naman, nawalan ng ilang daliri sa kamay at paa. Pero ligtas siya. Ang init mula sa katawan ni Tae ang nagtaboy sa mga mushi. Sa huli, dumalaw sila sa puntod ni Sachi. Walang mahaba o matalanhagang pananalita. Si Toki ay patuloy na nabubuhay, dala-dala ang lungkot, pero hindi na hinahayaang lamunin siya ng lamig. Sa loob ng kagubatan, habang naglalakad si Ginko, naamoy niya ang isang kakaibang halimuyak, parang matamis na fruit wine, pero may kaunting asim sa huli. Pinagmasdan niya ang paligid hanggang sa may napansin siyang isang figure, isang taong nakatitig lang sa kanya. Nanigas siya saglit, hanggang sa nawala ang figure at doon lang siya nakagalaw muli. Sa malapit na nayon, naghanap si Ginko ng makakain. Napadaan siya sa isang batang nagbebenta ng karne, si Usuke. Pero tila iniiwasan ito ng ibang tindero. Mabaho raw ang tinda niya. Lumapit si Ginko, tinanong kung may fresh meat pa siya. Tumango ang bata at inaya siya sa bahay nila. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng amoy ng nabubulok na hayop. Nandoon din ang kuya ng bata, si Tatsu. Tinukoy ni Ginko na pareho ang amoy sa gubat at sa bahay nila. Tinanong niya si Tatsu kung kagabi siya nang huli, at kung bakit parang hindi fresh ang karne. Sabi ni Tatsu, hindi nila naamoy ang sinasabing baho. Para sa kanila, normal lang. Para patunayan na sariwa ang huli niya, nagyayang manghuli si Tatsu. Sinundan siya ni Ginko sa gubat. Nakita nila ang isang deer. Tahimik lang ito kahit lumalapit si Tatsu, parang paralyzed dito. Itinaas niya ang kamay niya, handa na para patayin ang hayop, pero pinigilan siya ni Ginko. Ito raw ang dahilan kung bakit naamoy ng iba ang pagkabulok ng karne nila. May marka sa palad ni Tatsu, parang hugis mata. Ipinaliwanag ni Ginko na ito ay tinatawag na Fuki, ang Sake of Decay. Isang klase ng mushi na kabaligtaran ng cookie na essence of life. Hindi ito sentient, pero kapag napunta sa dugo ng tao, nagkakaroon ito ng sariling kamalayan. Naglalabas ito ng amoy na nakakabighani sa hayop, hanggang sa mawala ang instinct ng mga ito na umiwas sa panganib. Naalala ni Tatsu ang mga kamag-anak nilang biglaang namatay. Ngayon, natatakot siya para sa kapatid niya, si Usuke. Sinabi ni Ginko na may lunas, ang cookie. Mapapatay nito ang Fuki sa katawan nila. Pero hindi lang si Usuke ang kailangang uminom, pati si Tatsu. Sa una, ayaw pa ni Tatsu. Pero nang tanungin siya kung paano namatay ang ama nila, natahimik siya. At doon siya napa-oo. Umalis si Ginko para kumuha ng cookie. Bago siya umalis, binalaan niya si Tatsu, sa gubat, hindi siya ang predator. Huwag siyang kampante. Lumipas ang ilang araw. Nang bumalik si Ginko dala ang cookie, wala si Tatsu. Si Usuke lang ang nadatnan niya. Dinala niya ito sa bundok. At doon, nakita nila ang lugar na puno ng mga bangkay ng hayop, patay pero hindi kinain. Kinuwento ni Usuke ang tungkol sa ama nila. Sinabi ni Usuke na simula nang namatay ang tatay nila, naging ganon na si Tatsu. Pero ang tatay nila dati, ay kaparehas ni Tatsu ngayon, pumapatay ng hayop kahit hindi nila kailangan. Noong nabubuhay pa tatay nila, nangako si Tatsu kay Usuke na kung sakali, tatakbuhan nila ang tatay nila katulad ng nanay nila. Ngunit isang gabi, parang tila nagiging invisible ang tatay nila. Nawala din ang anino nito, hanggang sa tuluyan itong nawala. Pero ngayon, tila si Tatsu na mismo ang unti-unting nagiging katulad ng dating kinatakutan nila. Sa gubat, naamoy ulit ni Ginko ang Fuki. Hinarap nila si Tatsu. May dala na si Ginko na cookie, pero ayaw ni Tatsu na inumin ito kung hindi ibigay ni Ginko si Usuke. Halatang nasa ilalim siya ng impluwensya ng Fuki. Pinigilan siya ni Usuke. Sinabi niyang wala na ang tatay nila, at hindi niya kailangan matakot. Biglang natauhan si Tatsu at tumakbo palayo. Habang nagtatago, binaril si Tatsu ng isang hunter.
Tumama sa braso niyang may marka ng Fuki. Ngayon, hindi na niya ito maitataas. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na takot. Kinabukasan, natagpuan nila si Tatsu. Lumabas siya kung saan siya nagtago pero may mga ibon na nakaabang. Inatake siya ng mga ito. Sinabi ni Ginko na ang dugo sa braso niya, na puno ng Fuki, ay attracted ang mga ibon dito na parang pagkain para sa kanila. Matapos ang lahat, unti-unting bumuti ang lagay ng magkapatid. Si Usuke, tumigil sa pag-ubo ng dugo. Si Tatsu, wala na ang marka, at wala na ang Fuki sa katawan niya. Isang dalaga, si Masumi, ang inayos ang sarili at tumingin sa tubig ng isang pond. Sa unang tingin, parang simpleng pagtingin lang sa refleksyon. Pero sa ilalim ng katahimikan, may nilalang na nagmamasid. Pagdating niya sa bahay, nagtaka ang nanay niya kung bakit basa ang paligid. May kakaiba, walang ulan, pero may tubig. Sa parehong oras, si Ginko, napahinto sa tahimik na gubat. May naririnig siyang tubig, kahit wala naman dapat. Doon niya nakita si Masumi, tila may aninong hindi sa kanya. Sinundan niya ito, hanggang sa makarating sa bahay nila. Nakausap ni Ginko ang mga magulang. Sabi nila, matamlay si Masumi nitong mga araw, mas madalas mag-isa, at parang nawawala ang sigla. May kasaysayan naman siya ng lungkot, pero ngayon, may halong takot. Hindi ito ordinaryong depresyon. Nagpa siya si Ginko na subukan ng isang bagay. Kumuha sila ng planggana ng tubig. Pinatayo si Masumi at pinatingin sa tubig. Pero wala siyang nakitang refleksyon. Doon sinabi ni Ginko ang hinala niya, may isang uri ng mushi na tinatawag na Mizukagami, o water mirror mushi. Nakatira ito sa mga pond. Kapag may nilalang na tumingin sa tubig na tinirhan nito, gagayahin niya ang anyo nito. Susundan ang taong iyon, unti-unting kukunin ang lakas, at sa huli, papalitan ang buong katawan. Tila ninanakaw ang mismong pagkatao. May paraan para pigilan ito, ang makita ng mushi ang sarili nitong refleksyon, mawawala ang kapangyarihan nito. Kaya tinanong ng ama ni Masumi kung nasaan ang hand mirror niya. Ngunit ayaw niya itong ipahawak. Siya raw mismo ang gagamit nito. Mahalaga raw iyon sa kanya. Naalala ni Masumi ang kasintahan niya noon. Ginagamit nila ang reflection ng ilaw na tumatama sa hand mirror bilang signal ng pagkikita. Hinahayaan niyang marumi ito, dahil ang boyfriend niya ang laging naglilinis. Noon, balak ng lalaki na magtrabaho sa malayong lugar. Gusto siyang samahan ni Masumi bilang asawa. Pero hindi siya pinili. Sabi ng lalaki, hindi pa siya handa, at si Masumi, masyado raw boyish para pakasalan. Doon nagsimulang bumagsak ang loob ni Masumi. Feeling niya, wala na siyang halaga. Naglakad siya sa gubat, hindi alam na sinusundan siya ng tubig. Sa dami ng tao sa mundo, siya pa ang napili ng mushi. Ang isang tao na halos handa ng maglaho. Sinundan siya ni Ginko. Sabi niya, linisin na ang salamin. Hindi niya dapat sayangin ang buhay niya. Doon bumigay si Masumi. Kinuwento niya ang sakit, ang pag-asa na hindi natupad, ang rejection. Pero sagot ni Ginko, mas masakit ang mawala ng tuluyan. Mas malala ang kalungkutan na walang takas, kung tuluyan siyang palitan ng mushi. Kinagabihan, nilinis ni Masumi ang hand mirror. Tahimik ang gabi, malungkot, pero may kaunting lakas sa bawat pagpunas. Kinaumagahan, lalong humina ang pulse niya. Nakita niya ang signal na ginagamit nila ng dati niyang kasintahan. Bigla niyang sinabing pupunta siya sa banyo, pero ang totoo, babalikan niya ang lumang tagpuan nila ng kasintahan niya. Pagdating niya sa lugar, walang kasintahan ang naghihintay. Isang simpleng bagay lang ang nagre-reflect ng araw. Doon siya tuluyang bumagsak. Nahimatay si Masumi at nahulog ang salamin. Ang mushi, nasa likod na niya. Handa nang kunin ang katawan. Gumagapang si Masumi, pilit kinukuha ang salamin. Pero bago siya tuluyang mawala, may nangyaring hindi inaasahan. Naluso ang mushi. Bumalik si Masumi sa bahay nila. Mahina pa rin, pero gising. Sabi niya, okay na siya. Doon napansin ni Ginko, na kahit hindi direktang nakita ng mushi ang sarili nito sa salamin, nakita ito sa mata ni Masumi mismo. Sapat na para mawala ang impluwensya. Habang tinitingnan ni Masumi si Ginko, napangiti siya. Gwapo pala ito. Isang simpleng biro, pero isang senyales, bumalik na ang dating siya. Sa huli, pinuntahan ni Ginko ang pond kung saan nagsimula ang lahat. Lumitaw ang mushi. Sabi niya, sundan siya.
Dadalhin niya ito sa mas malalim, mas ligtas na bahagi ng bundok.